Ang feel-good video natin ngayon ay tungkol sa isang Amerikanong woke na transgender na sobrang nagalit sa Amerika dahil inihalal si Trump kaya siya, ito, siya. Tingnan mo, hindi ko alam ang pronoun ng transgender na umalis sa Amerika papuntang Netherlands. Ang saya ng video na ito, di kita isturbohin. Manonood lang ako. Sabay tayong manood. Si Jane Michelle Ark, transgender na software engineer sa San Francisco, ay naniniwalang lalong nagiging delikado ang Amerika ni Trump. Tumakas siya sa Netherlands para mag-asylum at nakitira sa refugee camp kasama ang mga illegal na imigrante mula bansang Islamiko. Ano kaya ang pwedeng pumalpak? Delikado ng maglakad papuntang grocery dahil sa mga nakatira sa kampo. Hindi ko alam. Mukhang kaakit-akit at palakaibigan sila para sa akin. Ayos lang kayo mga refugee. May pagkakaunawaan at kabaitan naman dyan, di ba? Dito ako nakatira. Oh, nakikita mo lahat ng nakadilaw na vest. Nagsusuot sila ng vest dahil maraming insidente ng pananaksak. Tama ba? Iniisip ko kung bakit ganon. Baka hindi naman. Pasensya pero nakakatawa talaga ito. Ito rin ang mga taong naniniwala na dapat hayaan nating pumasok ang lahat at palayain sila sa ating lipunan. Sila rin ang mga taong iyon. Lagi kong sinasabi, isang saksak suntok pag-atake o sexual assault na lang ang pagitan ng pagiging woke at pagiging far-right. Akala niya masyadong delikado ang San Francisco para tirhan bilang isang LGBT na tao. Oo, San Francisco. Pakiramdam ko talagang delikado manatili sa San Francisco at sa US. Ang tanging ligtas na naisip ko ay tumakas palabas ng US. Sa halip, pinili niyang tumira sa kampo ng mga migrante kahit delikado at ayaw ng Red Cross bumisita roon. Ang Red Cross na tumutulong sa'yo, sabi nila masyado. Ano ang palagay mo tungkol sa? Hindi sa mga tao mula sa iba't ibang bansa. Nagulat talaga ako na nakalabas pa ng buo yung babaeng blonde patapos pumunta sa kampo nila. Wow! Ang galing! At anong palagay mo Walang tungkol sa? tulong. Walang tulong. Hindi ako pupunta doon bilang isang lalaking medyo maayos ang hitsura. Isipin mo. Sabi nila masyadong delikado nung pumunta Ano sa dito tingin mo? ngayon. Ano ang palagay mo Walang tungkol tulong. dito? Walang tulong habang napapalibutan ka ng mga tao mula sa mga bansang may, sabihin na lang, hindi magandang tingin sa rainbow people. Sa pagitan ng kinaroroonan mo at doon, maraming Algerian, Moroccan o iba pa na naniniwalang dapat bugbugin ang mga queer. Oo, baka nga dapat. Talaga, Queers for Gaza. Pero akala ko, mahal nyo, mga bakla para sa Gaza. Gusto nyo magtagumpay ang Gaza? Gusto nyo sila? Gusto nyo mas marami pa silang pumasok? Dito ako hindi maintindihan ng mga tangga na to. Oo, ito ang pinakapayak na tanong. Ano sa palagay mo mangyayari kapag mas marami sa kanilang pumasok? Sige, kung sila ay 1,000, 2,000, 5,000, kaya pa silang pamahalaan, hindi nila kayang pabagsakin ang lipunan. Pero paano kung mas marami pa ang dumating? Paano kung ang 10,000 o 1,000 ay maging 100,000? 1,000,000? Paano kung 10% o 20% ng lipunan nyo? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Sa isang punto, maiisip mong baka magsimulang manalo ang kanilang kwento. Maari magsimulang kontrolin ng kanilang naratibo ang lipunan natin. Darating at darating ang puntong mangyayari yon. Pero ang mga taong ito ay sobrang walang kakayahan at galit sa kanluraning sibilisasyon at kaugalian. Sobrang galit nila na hinahalikan pa nila ang ahas na handang tuklawin sila. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong kailangan nilang tumira kasama ang mga taong ito. Napag-isipan ko na yan noon pa. Akala siguro ni Jane na puro nangangailangan at api, mga kababaihan at batang tumatakas sa digmaan at pag-uusig ang nandoon. Pero sa totoo lang, puno yon ng mararahas at abusadong kabataang lalaking gumagala at nagtatangkang manaksak ng mga tao. Nakakatakot talaga. Napansin kong lumalala ang kalusugan ko sa pag-iisip. Kaya kailangan ko nang umalis. Lalo na sa sitwasyon ko sa US bilang trans. Hindi maganda, di ba? Pero dito, masasaktan o mapapatay ako. At dahil sa progresibong politika ni Jane, ang eksaktong uri ng mga tao na paulit-ulit niyang ibinoto para dalhin sa Amerika, palayain ang Palestina? Nakita mo na ba ang ganitong kamangmanga na pilit tinatago sa likod ng pagpapakitang tao na parang kabutihan? Sa tingin ko, ganito ito. Tingnan mo siya, kumakaway at nagsasabing, "Yehey! Welcome! Pasok kayo!" Yehey! Ang galing ni Wavy sa kalokohan na to. Diyos ko. Isang daliri na lang. Isang panghihipo na lang bago masabi niyang, Pero, nandito ako sa panig mo. Winelcome lang kita. Tumahimik ka, bruha. Boom! Ang tanga talaga ng mga taong to, Diyos ko. Hindi ko naman ginugusto yon para sa kanya. Pero ano sa tingin mo mangyayari? Kakadating lang nila, kakapasok lang nila sa enclave na ito, ang Spanish enclave ng Ceuta na nasa Morocco.
By the way, pinaghihiwalay pa rin sila ng kipot ng Gibraltar. Pero sila, nakapasok na. Ano sa tingin mong mangyayari kung mas dumami pa sila? Hindi ko alam mga pare, hindi ko alam. Pagyayabang at pagpapakitang tao ng kabutihan. Para sa akin, hindi maganda ang sistemang ito kung may mga nakatira dito na hindi masaya. Pero sandali, mas nakakatawa pa ito. Noong unang tumakas si Jane mula Amerika ni Trump at umiiyak sa Amsterdam Schiphol Airport habang nagtatanong paano mag-apply ng asylum, ano ginawa ng customs? Tumawa sila, oo. Sigurado akong ginawa nila yon. Ano bang ginagawa ng Amerikanong ito dito nagtatanong tungkol sa asylum? Siya ka lang nila naintindihan na seryoso ako. Pagdating ko sa refugee camp noong nakaraang taon, sabi ni Jane, hindi tulad sa US, hindi ako nag-aalala na may papatay sa akin dito. Dagdag pa niya, ito na ang pinakabobong bagay na nagawa ko, pero ginawa ko dahil pinangangambahan ko ang buhay ko. Maayos naman, di ba? Nakakatakot. Talagang nakakatakot. Huwag kang umalis dahil ikukwento ko kung ano ang kinalabasan nito para kay Jane Michelle R. Di nakakagulat, tumatakas ang trans na babae mula US. Oo, may dagsa ng mga Amerikanong refugee. Lahat sila ay gustong makapasok sa Amerika kaya nagtataka ang mga asylum seeker mula Hilagang Africa at Gitnang Silangan kung bakit nais umalis ni Jane. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya umalis ng Amerika ay ang pang-aabuso na natanggap niya nang subukan niyang gumamit ng pambabaeng banyo. Oo, hindi ko rin maisip kung bakit. Makakainis nga naman yon sa mga tao. Hindi dapat pumapasok ang mga lalaki sa banyo ng mga babae. Sige, pero anong solusyon mo? Isa pa ay si Trump. Umalis ka na lang kung di mo kayang igalang ang pamantayan namin dahil nagdesisyon na kami bilang lipunan. Iba't ibang kanluraning lipunan ay ngayon ay tumitindig laban sa mga lalaking itinuturing ang kanilang sarili bilang mga babae. Ipinipilit pumasok sa mga silid-bihisa ng kababaihan. Parang niloko nilang ating lipunan sandali sa pamamagitan ng paglahok sa sports ng kababaihan. Combat sports, ang kanilang mga personal na espasyo, tulad ng palikuran. Pero hindi na ngayon. Kaya, bilang isang lipunan, itinakda na ang kwento na hindi kabilang ang mga trans na lalaki o babae sa mga pribadong espasyo ng bilohikal na babae. Nanalo na ang kwentong yon. Kung di ka sa ngayon, maghanap ka ng mas magandang lugar dahil kanluran ang pinakamasamang sibilisasyon. Pumunta ka sa ibang mga sibilisasyon. Tingnan mo kung paano ka uubra roon. Hindi uubra sa mga baliw na ito. Pagbabawal sa transgender sumali sa women's sports. Kung nais ng Pangulo maglabas ng executive order ukol sa mga trans na babae, mga kabataan babae, mga teenagers sa sports, o mga adult na tulad ko, hindi maiwasang personalin ito. Akala niya di na siya babalik Amerika. Parang isa akong Amerikano at hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Ngunit ang mismong karanasan ni Jane sa pamumuhay sa gitna ng pagkakaiba-iba ay hindi tumugma sa kanyang utopian na inaasahan. Delikado maglakad mula rito papuntang grocery store. Hindi lang siya ang nagsisisi. Tingnan mo, siya ay isang transgender na babae rin, by the way. Alam mo yun? Parang siya ay ganoon na. Ang punto ko, handa pa rin nilang gawin siyang target para sa sexual o ibang layunin. Isipin mo na lang ang pwedeng mangyari sa mga totoong biological na babae. Sa desisyon. Taga-Albania ako. Pumunta ako dito para humingi ng tulong dahil hindi maganda ang trato sa akin. Isa rin ba siyang transgender na babae na naglalakad papunta sa grocery store? Hindi lang siya ang nagsisisi sa desisyon. Taga-Albania ako. Pumunta ako dito para humingi ng tulong dahil masama ang trato sa akin. Mas malala pa kaysa sa bansa ko. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumunta rito. Kita mo, mas malala pa ito kaysa Albania. Sobrang galit ang mga taong ito sa lipunan dahil iyakin sila at hindi nila makuha gusto nila. Tulad ng pagpunta sa banyo ng babae sa kulungan. Bakit? Bakit ayaw mo akong papasukin? Gusto ko lang maglakad ng hubad na nakalabas ang espada ko sa gitna ng mga babae. Hindi mo pwedeng gawin yon, Pakyu. Pupunta na lang ako sa Netherlands, sa Europa. O kumusta naman ang nangyayari dyan? Minsang may biglang umatake gamit kutsilyo ng walang dahilan at tinangkang saktan kami. Mga bakla, basta na lang kami ina-attack dito, ang hirap mabuhay. Sandali, ibig mong sabihin, hindi talaga sila ang pinakamalaking taga-suporta ng karapatan ng mga trans. Oy? Sino ba ang posibleng medikahula niyan? Ang mga lokal na nakatira sa bayang kinaroroonan ng refugee camp na sobrang delikado kaya maging ang mga aid worker ay ayaw lumapit dito ay naranasan na ring masira ang kanilang kapayapaan at seguridad. Bilang babae sa Terapo, delikado lumabas tuwing takip silim o kabe dahil madalas naming maranasan ang sexual na panliligalik at agresyon sa kalsada. May mga taong sobrang nakadroga o lasing na nanghihipo o sumusunod sa babae sa gubat. Hindi na kami makasuot ng pangbabaeng damit nang hindi natatakot.
Totoong intimidasyon ito. Kapag nagdudulot ng problema ang pagkakaiba-iba, ang mga refugee ang sangkot sa 141 sa 144 na insidente ng pagnanakaw sa tindahan. Kaya paano natapos ang lahat para kay Jane Mitch? Impyerno talaga ito. Mga pare, tingnan nyo. May sakit sa pag-iisip ang mga taong ito. Kasi ang kanluran ay lumika ng isang makatao, maayos, at gumaganang lipunan na karamihan sa mga naninirahan dito, marami sa kanila, nakalimot sa likas na kaayusan ng mga bagay na kung saan ang bawat isa, lahat ng bagay, bawat ideya, bawat tao, bawat organisasyon, lahat ay lumalaban para sa kaligtasan, pati na ang mga taong ito. Pero iniisip nila, hindi, alam mo na, parang baguhin natin ang lahat, magmahalan tayo. Tingnan mo ang babaeng Kastila na ito. Na pinasok lang ng migranteng ito. Basta na lang pumasok ang migranteng ito sa Espanya, tapos tingnan mo, pinapalakas pa niya ang loob nito. Ano yun? May palabas sa TV? Yung batang yon, na ang kapatid niya, nakababatang kapatid, ay niyayakap siya. May tungkol doon. Ano nga ulit yon? Palabas ba yon? Hindi ko maalala ang pangalan ng palabas. Sa palabas, may 14 anyos na lalaki at mas batang cute na kapatid na mga 8 o 9 na anyos. Tuwing kumuha ng babysitter ang magulang nila, maganda at 17 anyos ito. 18 anyos na babae. Hindi ko alam ang tunay niyang edad. Pero siya ang babysitter. Yung batang lalaki, mga 8 taon, nagkukunwari lang na natatakot. Hihingi siyang tumabi sa babysitter, yayakapin ito, tapos tinutukso ang mga kuya niya, ako panalo dito. Ganito ang nangyayari. Nandito pa rin ang lahat. Kailangan tumingin siya sa camera at magsabi, tingnan niyo ang mga taong ito, mga kaibigan. Hindi mo talaga ito may imbento. Hindi ko inakala na mangyayari ito sa totoong buhay. At nangyayari ito sa totoong buhay. Jesus. Ayon sa kanyang Substack blog, delikado raw manirahan sa Amerika ni Trump bilang transgender. Kaya nagpasya siyang lisanin ang refugee camp sa Netherlands at babalik sa Amerika ni Trump. Panahon na para umalis. Kailangan ko lang talagang makaalis. Lumalabas na ang San Francisco, isa sa pinakakaliwang lungsod sa mundo, ay hindi pala ganoon kadelikado kumpara sa pagtira sa tabi ng mga taong to. Buksan mo! Oy, fuck you! Oo, bansa ko to. Ako bahala sa Alcatraz. Hindi mo to may imbento, mga pare. Sana nagustuhan niyo to. Napagaan yun ang pakiramdam ko. Gusto pa namin ng ganito. Gusto pa namin ng ganito.